Always remind yourself that everything happens for a reason. Rejection is redirection. Kung hindi ka talaga magkakamali, you will never learn. No! Grazie, Gio! Having a business is not just about money. It's about the relationship you create with the people you meet. Okay, so the question is, from random questions, what inspired us to start a business at our age? Ikaw muna. English yung sagot? Ikaw na lang mag-vlog. Siya yung nag-inspire sa akin kasi wala talaga akong idea sa pagbibusiness or never naman pumasok sa isipan ko na mag-build ng something ng akin, gano'n. At di ko alam kung saan nanggaling idea niya kasi siya yung ideas. Sa kanyang idea lahat to. Sa kanya ko na lang ipapasa ang question. Ang daya mo naman. Bakit? Totoo naman. Ang part ko dito ay after na nabuo mo na yung ideas mo. Yung pinaka nag-inspire sa akin, yan na naman, kakwento ka mo. No, pinaka nag-inspire sa akin is yung situation in life. Circumstances na sinabi ko talaga sa sarili ko na ayokong magstay that way. Ginusto kong kumontra sa agos ng buhay. Pag sinundan mo lang yung agos ng buhay, what you so-called go with the flow, I would not end up where I would want to be. Check nyo guys kung tama yung grammar. Kung hindi, comment down below! Parang ayoko mabuhay ng takot ako na mag-risk. Nahahayaan ko lang na dumaan yung taon na kaya ko hindi ginawa yung bagay na gusto ko kasi takot ako. To be honest, hindi naging maganda yung experience naman. Pero hindi ko siya ginamit as burden. Parang, oo, naging burden ko siya at some point. Pero, ginawa ko rin siyang inspirasyon para hindi ko na maranasan yung mga bagay na yon. Parang may napanood ako nun na yung pera, kapag save ka lang ng save, parang pinapatulog mo lang siya. And then inflation comes, maraming tumataas yung mga bilihin. So yung pera mo, patagal ng time, lumiliit din yung value niya. So ang kailangan mong gawin, kailangan mong mag-isip ng paraan para palaguin or parang alam mo yung halaman, kailangan mong diligan para hindi lang nagsistay sa seed. Kailangan yung seed na tinatanim mo, kailangan may bunga rin balang araw. Malay mo, maganda rin ang bunga balang araw, 'di ba? So, why not risk it? Lalo na kung sinisigaw siya ng puso mo. That's it, and I thank you. Next question. What was the biggest challenge we faced and how did we handle it? Para sa akin ay yung sarili mo din at yung opinion ng ibang tao. Marami kang maririnig na boses about sa outside world. Ay, sa bahay ko. Sa labas na hindi mo alam kung tama ba or mali nga ba yung ginagawa mo. Marami kang doubts dahil marami ka ding information or questions na nasasagap, parang ganon. So, ang kailangan mong kalabanin ay yung sarili mo na kailangan mo siyang tatagan. Kailangan mo paano yung andarevanti? Kailangan mong umabante sa buhay. I mean, kailangan mo lang maging confident in everything you do. Kasi doon ka mas lalakas. Wow! I think same as you. Yun talaga yung biggest challenge. Yung sarili mo. Even in life. Yung... Ciao! Kamustai? Tutto bene! Sorry guys, na-interrupt. Welcome back to my vlog, guys. I think yung biggest challenge is kung paano mo i-handle yung sarili mo mismo. Kasi even in life, hindi lang sa negosyo, problems come and go. Kasi dumarating talaga sa point na mamamroblema ka at some point. Pero depende na lang sa'yo kung paano mo siya harapin. It's either ilalaban mo or susukuan mo. I think mas maganda palagi yung pipiliin mo yung lalabanan mo at masasabi mo sa sarili mo na at least you tried kesa sa susukuan mo and then you would regret it in the future. Kung simula pa lang, panghihinaan ka na ng loob, wag mo na simulan. Wag mo na simulan mag-business kasi hindi siya stable, hindi siya palaging masaya, hindi rin siya palaging malungkot.
So, yun yung pinaka-challenge kung paano mo ititrain yung sarili mo na maging emotionally stable. And I think yung pinaka naging solusyon namin is really reading the Bible. I mean, not really, hindi naman kami perfect na talagang binabasa namin yung Bible. Pero yung Word of God, kahit nanonood kami ng mga worship songs and nakikinig kami ng Word of God, may mga pastors na meron kahit sa YouTube guys, mahanap mo sila. At alam mo yung binigay niya sa akin, yung faith na kahit sino hindi makakapagpatanggal sa akin. And yun talaga yung pinaka naging sandata ko sa business na hinaharap namin na ngayon na meron kami. Grabe yung prayer, grabe yung pagsisend niya ng mga tao na kaya kaming masuportahan emotionally na dati hindi kami nagkaroon, na ni-redirect niya kami na akala ko nung una parusa, parang parusa lang lahat na nangyayari sa akin, pero yun pala nire-redirect niya ako. 'Di ba nga merong phrase na rejection is redirection. Kasi totoo talaga yun, guys. Wag maniwala talaga kayo, promise. Kasi ang ganda ng plano niya sa buhay ng bawat isa. Depende na lang sa'yo kung papakinggan mo yung words niya. Basta yun, mahabang storya pa siya. Tsaka everyone ay may time. So, hindi ibig sabihin, binigay sa amin ngayon sa amin to at gantong edad, hindi ibig sabihin na kung mas malaki ka sa amin or mas bata ka sa amin, hindi ka niya na papakinggan, parang ganun. Meron tayong different time frame. Yeah. Matalino tayo, matalino. Yung mga nanood sa amin last vlog, yung 3 pa dyan nanay ko. Yung nag-subscribe sa amin, salamat. 2 kayo, kaibigan namin kayo. Yung mga next na mag-subscribe, guys, isa-shoutout namin. Magano yung tawag doon? Fanside. Pa-fanside namin kayo, guys. What mistake taught us the most? And what would we do differently now? I wouldn't call it a mistake. Kasi, yung failure... Sige, ikaw sumagot. Nasa phase pa kami ng nagfe-fail pa kami, natututo pa kami. Hindi ko pa masabi kung ano yung talagang pinaka-mistake kasi may natututunan ako in every mistake that I make. Uy, ganyan na. Lagi kayo dito. Popost ko yun mamaya. Ano bang mistake? Ewan ko, perfect ako. Joke lang. Hindi, I mean yung mistake, hindi ako makaisip ng mistake kasi siguro nilulook forward ko palagi na may natututunan ako sa bagay na yun. In every situation, talagang tinatry kong may learnings na kasama. Odzio! Diba? Come stai? May naisip na ako. Like, kung mag-isip ako ng isang failure na may natutunan talaga ako, I think yun yung nagtiwala kami agad. Dahil bago nga kami, parang na-take for advantage yung ignorantehan namin. Kasi bago pa lang kami noon, like, wala pang 1 month, pinuntahan na agad kami ng basa. So yun, since that day, natutunan ko na huwag magtiwala agad-agad sa mga tao kasi pag alam ng mga tao na hindi ka lalaban or hindi mo kayang ipaglaban yung sarili mo, gagawin nila lahat para paikutin ka nila. Pero so, I think kaya mo din i-apply yan. Kasi sa friendship, sa family, applicable siya sa different situation in life. Iwasan mo lang talaga na hirapan mag-say no. Doesn't mean na mag-no ka, masamang tao ka na, or madalas ang problema natin. Iniisip natin yung ma-feel ng kausap mo. Hindi mo ikakasama kung magre-reflect ka sa isang bagay bago ka mag-desisyon yung natutunan mo. Galing. Parang pa. Ako naman, same time. Kung hindi ka talaga magkakamali sa mga bagay,
you will never learn. Parang pagka nagkamali ka, doon tatatak sa'yo yung pagkakamali na yun. At yung pagkakamali na yun, try mo na siyang hindi ulitin ulit. You're gonna learn from your mistakes. Talaga. Literal. How do we balance personal life and business? How do we balance? Ganyan. Uy, dati ko lang. I think we balance our business and life by not taking it too seriously. Just have fun. Alam mo yun, ginagawa mo lang yung isang bagay na Gusto mo? Para parang naglalaro. Pero with moderation. Kailangan, alam mo kung kailan mag-enjoy and alam mo kung kailan magiging serious. Hindi palaging masaya palagi. So, dapat. Ganun lang. Kami, paano namin na mabalance is yung magbigay kami ng assignments sa isa't isa. Kunwari ako kasi nag-work ako. So, uwi siya na una siya sa bahay. Siya yung magluluto. Kung minsan naman ako yung nasa bahay, ako magluluto. Parang gano'n. Parang Give and take. Give and take, oo. Merong Teamwork. kaming teamwork, oo, gano'n. Yeah. Find your true partner at yung gusto mo talagang gawin na mag-enjoy kayo parehas. Now. Oh, nawala na mga. Ora lang. Next question. How did we get our first sale or client and how did that feel? Ang first client namin, so yun nga, nagbukas kami. Kasama namin yung mga friends namin, mga close namin. Habang nagkakwentuhan, nag-enjoy kami, hindi namin alam, yung isa namin kasama, nagtawag na ng clients. So, yung mga clients na to pumunta sa amin, nanggaling pa sila sa malayo. So, kami bilang first clients, nagpanic na kaming dalawa. Hindi pa kami prepared, yung cashier di pa na gumagana, walang internet, di pa namin siya alam gamitin. So, hindi talaga kami prepared. Kasi May explanation ako dyan. Kaya ganon kasi sobrang bilis lahat ng pangyayari. yeah. So, lahat talaga rush, pati yung paggawa ng cover, rush. Basta lahat rush. So, hindi kami nagkaroon ng time para prepare. Magbenta na agad. Hindi ako mentally, physically, emotionally prepared. So, medyo na-shock ako nun. The day before, talaga nagpuyat kami para lang matapos lahat. Kasi kinabukasan niya, meron ng soft opening. Inahandle namin siya ng good with anxiety. I mean, hindi naman anxiety, parang kabado ka lang talaga. Kasi, syempre, first time mo. Next question. What advice would we give to someone who wants to start young too? Huwag kang matakot. Siyempre, mag-ipon ka muna para prepared ka. Pero, i-calculate mo lang yung tamang magagastos mo. Huwag naman yung i-risk mo and then kalagitnaan, di mo na alam kung saan ka kukuha ng pera. I-manage. No! Grazie, Gio! Medyo lobat na yung phone. Pero, it's fine. May nagbigay kasi sa aming na client. Sobrang affection ng binibigay nila. Para sa amin. So, we're very grateful and blessed. And thank you, Lord, for everything. I think isa ito sa proof na having a business is not just about money. It's about the relationship you create with the people you meet. Tignan mo, may random na client na nagbibigay sa amin ng regalo, pagkain. Meron pa kayo naman yun. Yan, isa pa yan sa niregalo. Pinigay sa amin this day lang. Kung gusto mo mag-business, huwag kang mag-focus sa pera na marireceive mo agad, which is we call the ROI, yung return of investment. Okay, importante yon. Pero importante din na mag-enjoy ka sa bagay na gagawin mo. Kasi kung yun lang, dun ka lang mag-focus, parang masistress ka, madidepress ka, kakainin ka ng lungkot. Kung gusto mo mag-risk, you need to be financially prepared at matuto kang at some point magtipid na huwag mo laging hinihil yung inner child mo. I-heal mo muna yung present self mo na kailangan magkaroon ka ng foundation para dumating ka sa point na i-heal mo din yung inner child mo. Ganon. So, kailangan magkaroon ka lang ng control with the money. Hindi yung money yung magkocontrol sa'yo.
Kasi masaya siya if gagawin mo siya ng tama. And then, pray. Kasi lahat ng to pinag-pray ko lang, guys. Pinag-pray ko lahat ng ito. Hindi siya naging madali, pero dumating sa point na magte-thank you ka na lang. Ang cute! Yun nga. So, risk it all. And wag na wag mong papakinggan yung sasabihin ng ibang tao. It can be your family member, it can be a stranger, it can be a friend, a best friend, lahat, kahit sino. Basta alam mo yung sinisigaw ng sarili mo. Yung totoong gusto mo talaga. Don't ever listen to anyone. And as long as gagawin mo yung tawag sa'yo ng Diyos, then be it. Kasi siya yung magbibigay din sa'yo ng clients. Siya yung gagawa ng paraan para lumago yung negosyo. If it is really for you. Then if it is not, then be grateful. Kasi at least you tried, di ba? Kung ganun siya kadali, edi sana lahat na tayo nag-business, di ba? Hindi kasi talaga siya madali emotionally and mentally and physically speaking. So, at least you tried. Mas magandang sabihin yun sa sarili mo kaysa yung dapat pala trinay ko. Sabi nga ng Nike, di ba? Just do it. Kasi kung hindi mo gagawin talaga, walang mangyayari. Kung hindi mo i-move yung sarili mo, hindi ka mapupunta sa gusto mo or hinahangad mo. Huwag kang matakot at be open-minded. Kasi lahat mangyayari, may masasabi, may mga problema, maraming mangyayari. So, you need to be open-minded. Always remind yourself that everything happens for a reason palagi. Kung pangit man mangyari, it just means may kailangan kang matutunan sa bagay na iyon. Yeah. Kung hindi mo man siya maintindihan ngayon, one day, someday, maiintindihan mo din siya. Be grateful for everything. Kasi pangit man or maganda, maging grateful ka kasi may natutunan ka about that thing. And just pray. Pray lang talaga. Huwag kang mawawala ng faith. So that's it for today's video. Thank you for all your support. At kami ay grateful and Hi, blessed. Kuya JP. Thank you sa support. Hi, Tita Stella. Hi, Ma. Hi, yung isa kong phone na kami rin nanonood. Thank you so much. Grabe yung support niyo sa amin. Bye!